Magandang araw, ako nga pala si Rodel, production operator ng bansang Slovakia dito sa kontinente ng Europa. Kahit ko nga pala lang guys dito sa work ko. To, tingnan ninyo. Umaga pa yan, pero parang hapon na. Sobrang lamig guys paglabas ng company. Grabe. Dito tayo, mag-aantay tayo dito ng bus. Pala guys, kung may pulubi dyan sa Pilipinas, may pulubi rin dito. Homeless, tingnan mo guys, kawawa. Nangangatal na sa lamig. Matagal na yun guys, lagi dyan yan nakatambay. Kawawa naman. Kainaman na. Ganun rin pala dito. Sa tagal pa nga pala guys ng bus, ay maglalakad-lakad muna tayo doon sa dulo. Andun pala yung airport, tingnan natin. Maglalakad-lakad ako. Ang lamig guys, ang lakas ng hangin dito. Sobrang lamig. Tahimik, parang walang tao. Ano kasi guys, weekend kaya. Sa mga nagtatanong nga pala kung paano ako dito nakapunta sa Slovakia, syempre nandun ako noon sa Hungary nagtatrabaho. So nalilitan ako sa sahod namin doon, kaya naghanap din ako ng opportunity dito sa Europe na yung pwedeng lipatan. Yun na nga, nakita ko sa Facebook sa isang post, sa isang group na hiring nga ng production operator sa Slovakia. Ayun, nag-try ako na andun yung email nila, nag-email ako. Yun, within a day, nag-response na nagre-request siya na ng interview. Siyempre, pinuntahan ko guys dahil malapit lang naman ang Slovakia, boundary lang ng Hungary. 3 hours and 30 minutes lang mula sa Budapest ang biyahe through Flixbus. At yun, sawa naman ng Diyos, pinalad tayong makapasa sa ginawang trade test at interview ng company. Yung guys, pagkapasa namin, nag-asikaso na kami ng mga requirements. Ang mga requirements nga pala dito ay ang NBI apostille mula sa Pilipinas at police clearance apostille mula sa Hungary. Kailangan pala guys, kung nasa Hungary ka, hindi pa expired yun, temporary residence card. Kasi kailangan yun dito sa pag-apply ng temporary TRC dito sa Slovakia. Dahil kung expired na yun sa oras ng pag-appearance mo, madideport ka na sa Pilipinas. Iuuwi ka na sa Pilipinas, diretso ka na. Paano ako nakakuha ng NBI sa Pilipinas ay samantalang nasa Hungary ako? Siyempre guys, pinasikaso ko, may agent. Sa pagkuha, mula sa pagkuha ng NBI, sa pag-release, at saka sa pag-process ng apostle, syempre may bayad yung guys. Nasa 5,500 lang naman guys yung nagastos ko sa peso. Syempre, hindi lang ako nag-iisa noon, 5 kami, kaya nakamura sa shipping fee. Kasi ang shipping fee, pag solo ka lang, ay nasa kulang-kulang 3,000 pesos through LBC. Sa mga nagtatanong, hiring pa ba? Oo, hiring. Pero kung isa kang kupal, huwag ka nang mag-apply dito dahil parami ng parapi ang mga kupal dito. Alam mo na, mga Pilipino, di ba? Kami yung kauna-unahang hinire ng company dito na mga Pilipino. Kami yung first batch. Sa first batch pa lang guys, may mga kupal na. Sa mga susunod, syempre, hindi pa rin mawawalan. Sa mga susunod na batch pa rin, hindi pa rin mawawalan. Sa mga susunod na batch pa rin, hindi pa rin mawawalan. Ganyan tayo mga Pinoy eh. Kaya kung isa ka sa mga kupal, dyan ka na lang kung saan ka naroon. Mag-stay ka na lang dyan kasi wala nang puwang, wala nang space dito para sa iyo. Kung isa kang kupal, kung isa ka naman mabait at marunong makasama at marunong makiramdam, may sariling disiplina, may pagkukusa, marunong mahiya, di makapal ang mukha, ay, yan ang kailangan dito. Abay, kailangan naman pagpaguran bago mo kitain ang pera. Bawal din mga reklamador dito. Hindi kayo dito VIP, kailangan magtrabaho. Kaya nga kayo nag-apply, kailangan magtrabaho, kailangan yun ng pera, di ba? Kaya ang may papayo ko lang sa mga kapwa ko Pilipino na gustong mag-apply sa company namin, kung isa kayong kupal, wag na kayo ditong pumunta. Sinasabi ko sa inyo, dadami kayo ng dadami dito. Kaya tayo umalis ng Pilipinas, iniwan natin ang sariling pamilya natin para magtrabaho para sa kinabukasan nila.
Hindi yung para kung ano lang, mag-ano-ano lang dito, mag-banding-banding, banding. Siyempre kasama na sa atin yun mga ganong bagay na libangin ang sarili. Pero wag naman kasobra, wag nang limutan ang pamilya. Kaya nga kayo umalis para sa pamilya. Yung ibang Pilipino nakarating lamang ng ibang bansa, akala mo kung ano na, kung saan na nakarating. Ang ano na, ang kupal na, nakaka-bad trip. Bida-bida na, pa-impress sa mga kapwa niya kupal, nagyayabang na, hindi na nahiya, pinagtitinginan ng mga tao, ganun pa rin ang kilos. Hindi mo kasi maiiwasan na may makaway kang kapwa mo Pilipino sa inyong trabaho. Kaya kayo kung nagbabalak mga ibang bansa, siguraduhin ninyo na huwag ninyong lilimutan ang pamilya ninyo. Alam ninyo kung gaano kahirap mag-apply, kung gaano kahirap iwanan ang pamilya. Siyempre, nag-apply kayo para saan? Para sa inyong pamilya, para sa kinabukasan nyo, hindi sa nagpunta kayo dito na kung ano lang ang gagawin ninyo. Andito tayo para magtrabaho at iahon sa hirap ang ating pamilya, ang mga magulang nyo, asawa nyo, anak nyo, mabayaran ang mga utang kung may utang kayo sa Pilipinas. O, di ba? Yan ang purpose natin dito. Kasama na natin yung pag ganyan, jaming-jaming, pag inom, pag ano. Pero nakikita ko, yung ibang mga Pilipino, ganyan, hinahayaan na yung kanilang naiwan na pamilya, may nagkakabitan na, yung ganyan-ganyan na, nagkakarelasyon na, ay nako, napaka ano na. Alam naman ng may pamilya sa Pilipinas, yung iba, ay, ang pangit sa image, di ba? Ay, kainaman na.